Okay. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome pong muli sa presensya ng ating Diyos na buhay. Minsan pa, palakpakan natin ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos ngayong umaga. Hindi po natin siya nakikita dahil siya Espiritu. Dahil ang pangako niya kung saan may 2 o 3 nagkakatipon, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Hindi lang tayo dadalawa o 3. Ang pinag-uusapan, tayo magkakasama dahil sa Kanya. Amen. Praise God. At darako tayo sa salita ng Diyos para atin muling mapagbulay-bulayan. Muli, samahan ninyo ako sa aklat ng Hebrews chapter 12 verse 12 and chapter 12 verse 1 and 2. Minsan pa tumayo po tayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos sapagkat ito po ang nararapat. Ito po yung tama at matuwid kapag ka ang salita ng Diyos ay binabasa, kailangan po natin itong igalang. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Hebreo, kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2. Okay, ganito po ang sinasabi. Doon po sa mga wala pong Biblia ay pakinggan po ninyong mabuti at hayaang ang Espiritu ng Diyos ang siyang mangusap sa bawat puso natin. Hebreo chapter 12 verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inilintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Continuing our journey in Christ. Salamat pong muli, O Diyos, ngayong umaga sa bahaging ito ng iyong salita. Hayaan niyong pumukaw sa aming mga puso ang mga katotohanan na kami po ay kabilang sa takbuhan. Kabilang po kami na naglalakbay. At hayaan ninyo na sa aming paglalakbay ay maunawaan po namin ang aming sitwasyon sa araw-araw. Pagpalain mo po ito at pagpalain mo ang iyong mga anak at ang iyong lingkod na gagamitin. Ang karunungan po ay aming hinihingi at ang gabay ng Espiritu Santo na siyang magpaunawa ng katotohanan. Salamat, Ama. Kayo po ang siyang mapupurihan at maluwalhati ngayong umaga sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, makakaupo po tayo. Kagaya po ng lahat, ay ang ating pinag-uusapan ay ang journey o spiritual journey, yung ating paglalakbay sa mundong ito. Dahil pinag-usapan natin, hindi po tayo taga rito, tayo po ay naglalakbay lamang ayon sa ating pinag-usapan noong nakaraang linggo. We are aliens and strangers in this world. Dahil ang totoong hantungan ng bawat isa na mananampalataya ay heaven, langit. Taga roon po tayo. Kaya yung ibang mga taga-mundo, nag-i-enjoy sa mundong ito. Nag-i-enjoy sila sa kanilang bisyo, nag-i-enjoy sila sa kanilang kadayawan, nag-i-enjoy sila sa mga bagay ng mundong ito dahil sila'y taga-mundong ito. At dahil tayo'y hindi taga-mundong ito, ang ini-enjoy natin ay ang makalangit na gawain. Nag-i-enjoy tayo na nagpupuri sa Diyos. Walang na-amen. Parang hindi kayo na yun. Nag-i-enjoy tayo sa pagpupuri sa Diyos. Okay, yan po ay isang bahagi ng lahat. Kapag tayo'y nandoon na, wala tayong gagawin kundi magpuri sa Diyos. Wala tayong gagawin kundi sumamba sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Yun po ang ating tamang ginagawa. At ngayon pa lang, nagsasanay na po tayo sa lahat ng ito. Continuing on our journey, pagpapatuloy ng ating paglalakbay. At sa ating paglalakbay, maganda mag-umpisa.
Kung kayo nakapag-umpisa na, congratulations. Kung kayo nag-uumpisa na ng paglalakbay patungo sa langit, congratulations. Sabi na aming pinag-usapan, na aming pinag-aralan, pumasok sa makipot na pintuan. At yung ilan sa inyo, o maaaring lahat sa inyo ay nakapasok na doon. That is our journey. Yun po ang ating paglalakbay. At kalimitan, maraming nag-uumpisa, pero kukunti ang nakakatapos. Tingnan mo nga yung katabi, makatapos kaya sa kanyang paglalakbay? Makarating kaya yan sa langit na ating tunguhin, na ating pupuntahan? Ano? Kasi, sabi ko nga, mas madaling mag-umpisa. Pero habang naglalakbay ka, maraming balakid, maraming hadlang, kagaya ng ating binasa, maraming pumipigil sa atin patungo doon. Kaya nga, ang ating pinag-uusapan ay paano tayo makapagpapatuloy sa paglalakbay. Kapag ikaw ay may sasakyan at ikaw ay naglalakbay, kailangan kumpleto ka ng dala. Kailangan tama ang hangin mo ng gulong, may tubig ang iyong makina, may langis, maganda ang preno, maganda ang lahat at maayos ang iyong sasakyan. At hindi lamang yon, kailangan may devices ka na dala-dala, mayroon kang pampalit ng gulong, may gulong kang ipapalit, at mayroon kang pangkalag. O anuman lahat sa paglalakbay, kailangan mo, lalo na kung long travel ang iyong gagawin, kailangan mong kumpleto ka sa gamit. Ano, Sir George? Pag nagbiyahe ka ng kulang at nagkaroon ng diferensya sa daan at walang nadaang sasakyan at ikaw lang, naplatan ka, wala kang reserba, wala kang aywan ko kung anong gagawin mo. Napakahirap. Kaya dapat sa paglalakbay natin, tayo ay will equip. Tayo ay talagang kumpleto sa ating paglalakbay. Kaya isang bagay, ito po yung ating pag-uusapan. Para matapos natin yung takbuhin natin, pag-usapan natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Dahil kapag hindi tayo natuto, dahil kapag tayo sumuko, dahil may mga circumstances, may mga nangyayari sa paglalakbay, hindi natin pwedeng sabihin, nasa kondisyon ang sasakyan ko. Bigla-bigla na lamang mayroong nangyayari. Kaya mga kapatid, ang ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos ay pag-isipan nating mabuti at maghanda po tayo. Kagaya na ating pinag-usapan nakaraan, tayo, hindi taga rito, tayo'y aliens, tayo'y stranger lang sa daigdig na ito, babalik tayo doon sa ating pinagmulan. Kaya, papaano natin tatakbuhing may kaayusan ang takbuhing inilagay sa atin ng Panginoon ayon sa Hebreo chapter 12 verse 1 and 2. Una, dapat mayroon kang intimacy with Christ. Number 1. Papaano daw? Kailangang mayroon kang malapit na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Intimacy with God. Yun ang number 1. Intimacy with God, hindi po ito basta na lamang natin nakukuha sa isang iglap o sa isang sandali. Ito'y nakukuha natin sa tiyaga. Nakukuha natin ito. Sapagkat ang sabi doon sa unang sinasabi dito, sa verse 1, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Kaya dapat nating tatandaan yung intimacy with God, intimacy with Christ, kailangan ito natin habang tayo'y naglalakbay. Habang tayo'y tumatakbo spiritually, kailangan mo na maging malapit ka sa Diyos. Bakit? Bakit kailangan nating maging malapit sa Diyos habang tayo'y tumatakbo? Ang sabi doon sa sunod na talata sa verse 12,
Sa verse 12, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Yun po ang intimacy. Kailangan ang focus mo, nakafix ang iyong kaisipan kay Jesus Christ. Huwag nating ialis ang ating paningin sa Kanya. Dahil once na ikaw ay napatingin sa ibang mga bagay, mapapahama ka. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo hindi nagbabago. Kailanman, hindi siya nagbabago. Bakit kailangan nating tumingin sa Panginoong Jesus? Siya lamang ang perpekto na isinilang sa mundong ito. Pastor, isinilang ba si Jesus? Yes. Saan? Sa Bethlehem ng Judea. No? Sa madaling salita, si Jesus Christ po ay naging tao. Pero sa kabila ng pagiging tao niya, siya lang ang perfecto, ang perfect. Siya lang yung walang dungis. Kaya pwede tayong magtuon ng paningin sa Kanya dahil wala siyang kasalanan. Hindi natin pwedeng itingin ang ating mga mata sa ating katabi, sa ating paligid o sa kanino man sapagkat siya ay hindi perfect. May pagkakamali po siya, may pagkukulang siya. Madi-discourage ka. Even si pastor, kapag ako'y tinitigan ninyo, makikita ninyo may diferensya ako. Physically, makikita ninyo. Pastor, may diferensya po kayo? Mayroon. Mayroon. Anong diferensya ni pastor? Siyempre, bungi. Diferensya ba, pastor, yan? Kakulangan po yan. Pag tinignan niyo ko maigi, maganda-ganda ang lakad ko, tuwid. Pero ang totoo, hindi po ako nakakatakbo. Natakbo ako palinghod. Bakit? May diferensya po ang tuhod ko. Naopera po yung tuhod ko 2010. Dahil lang sa basketball. Dahil lang sa napabagsak. May diferensya, no? Hindi nyo kita. Pero may diferensya po ang tuhod ko. Kaya hindi po ako basta-basta nagbubuhat ng mabibigat. No? Ingat. Kaya nga, kapag kay Kristo ka nakatingin, matatapos mo ang takbuhin mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kay Jesus ka tumingin. Yes. Kay Jesus Christ tayo tumingin dahil siya yung perpekto na magdadala sa atin ng maayos na paglalakbay. Dahil siya yung supplier ng lahat ng bagay. Na habang narito ka at naglalakbay, siya yung magpo-provide ng iyong pangangailangan. Kaya kailangan mong maging malapit sa Kanya. Alam po ninyo na masarap maging malapit. Lalo na doon sa ating mga kakilala na mayroon sa buhay, o mahal sa buhay natin na mayroon kapag tayo naging malapit sa kanila. Kapag ikaw ay dumalaw at pumunta sa kanila, dahil malapit na malapit ka sa relasyon, pag uwi mo, dalhin mo na ito. Pag uwi, binibigyan ka ng anuman, bigyan ka ng pera, bibigyan ka ng pagkain. Bakit? Malapit ang iyong relasyon sa Kanya. Pero kung hindi malapit ang iyong relasyon, kung maaari lamang ay huwag ka nang pumunta sa kanila. Ganon din sa Diyos. Kailangan tayo ay maging malapit sa Panginoon. Dahil siya lamang ang makatutulong sa atin, anumang nangyayari sa ating pagtakbo, mayroon mang mga balakid, mayroon mang mga hadlang, makapagpapatuloy tayo dahil tayo ay mayroong magandang relasyon sa Panginoon. Yun ang isang paraan para tayo ay makatuloy sa ating journey sa buhay. Number 2. Ikalawa, fidelity in the spiritual discipline. Fidelity in the spiritual discipline. Kailangan po natin ng spiritual discipline. Kailangan po natin na mapagtuunan o maganap yung mga tuntunin. No? Maganap natin yung mga tuntunin, yung mga paraan para tayo ay makapagpatuloy. Fidelity in the spiritual discipline. Hindi madali. Lalo na kung ang pag-uusapan ay spiritual na bagay. Dahil hindi natin ito nakikita.
Hindi natin ito nakikita dahil nga ito yung spiritual. Yung ating intimacy with Christ, magdadala sa atin ito dapat na tayo ay mayroong pagtatapat. No? Fidelity. Pagtatapat sa pagganap sa ating mga tuntunin. No? Maging tapat ka sa iyong paglalakbay. Sapagkat ang sabi dito sa ating binasa, kaya nga, sa verse 12, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Kaya may tuntunin. Huwag niyong hayaang kumapit sa atin yung kasalanan na nagpapabagal sa ating pagtakbo. Alam niyo ba, kapag tayo'y nakasama sa takbuhan, tayo ay nandoon sa spiritual journey, once na ang isang tao ay nagkasala, nandoon ka na, ayos na ang takbo mo, nakapasok ka na, nagkasala ka uli, back to zero ka uli. Panibago uli na hingi ng tawad sa Diyos. Yun lang ang kagandahan sa Panginoon na kapag ka nagkamali ka, nagkasala ka, nang humingi ka ng tawad, pwede ka na uli. Kaya lang, huwag samantalahin ito. Sapagkat ito ay mayroong katapusan. Kasi baka abutin ka na may kasalanan na mamatay. Pag namatay ka na makasalanan, saan ang punta? Alam naman natin yan eh. Hindi naman natin pwedeng pasubilian sa katotohanan. Kaya sikapin na sa ating pagtakbo, sikapin sa ating pagtakbo, magtapat tayo sa lahat ng tuntuning inlagay sa atin ng Panginoon. No? Mga tuntunin. Intimacy with God, number 1, kailangan natin ng spiritual formation. Ang tawag dito. Yung spiritual formation, kailangan ito ay nasa kaayusan yung ating buhay spiritual. Ano-ano yung mga tuntunin na pwede nating para tayo'y masustain, mapanatili yung ating paglago at yung ating paglalakbay, yung ating pag-angat spiritually. Kasi kapag hindi natin nagawa ito, tayo ay magiging plato, magiging titigil, hihinto. No? Hihinto tayo spiritually. Kailangan ay tuloy-tuloy sa ating paglago. Praise God. Sa ganitong disiplina o panuntunan o tuntunin, para tayo makapagpatuloy, kailangan ikaw ay mahilig manalangin. No? Mahilig manalangin, magbasa, mag-aral, mag-meditate, mag-fasting, magpatuwid. Yan. Yung mga bagay na dapat nating palaging ginagawa. Hindi tayo dapat nanatili sa ating kalalagayan. Marunong tayong mag-submit, marunong tayong magpagabay, marunong tayong maging steward, katiwala, marunong tayong mag-sacrifice, marunong tayong sumamba sa Diyos, marunong tayong sumama sa lahat ng gawain ng Diyos. Lahat ng anumang tuntunin na ginagawa ng spiritual na bagay, kailangan ito ang ating pagtuunan ng pansin. Kung saan mayroong ginagawa sa gawain ng Diyos, doon po tayo magsumiksik. Kung dati-rate tayo'y nagsusumiksik sa mga bagay ng mundo, sa mga bagay na makalangit naman tayo magsumiksik. Maging tayo yung pangunahing gumagawa. Kung dati-rate, leader ako sa amin nung ako'y nasa ilalim pa ng kasalanan. Pag sinabi ko doon sa mga kabataan sa amin, tayo sa amin. Alam na nila yun kung bakit pupunta sa amin. Mayroon na akong 2 tibag na marijuana. Tuwan-tuwa sila. No? Nung panahon na ako'y nasa mundo pa. Tuwan-tuwa sila. Sabi nga ni Pastora, yung kanyang kahong-kahong beer, dayain ko, inom tayo. Ubos, paninda, walang bayad. Kaya sabi ni Pastora, pag kami mag-aaway, bit-bit yan ang kanyang damit at uuwi na sa kanila. Yan po ang buhay ng mundo. Pero dahil salamat sa biyaya ng Diyos, naranasan ko ang kanyang pagliligtas.
Naranasan ko kanyang pagliligtas. At simula noon, natutunan ko yung spiritual discipline. Natutunan kong mag-aral ng salita ng Diyos, natutunan kong mag-meditate, natutunan kong sumama sa lahat ng gawain. Yung mentor ko, pag sinabi niya sa akin, yung aking pastor, sabi sa akin, Brother Pinong, sama ka saan po? Bible study, sama ako. Brother Pinong, mayroong conference, sama ako. Sa madaling salita, doon ako nag-focus, pinagtuunan ko ng pansin ang mga bagay na ito. Nagtapat ako sa mga tuntunin na ipinagagawa ng salita ng Diyos. Yun. Yung number 2, fidelity in the spiritual discipline. Kailangan matutunan natin ito upang yung spiritual journey natin, ang sabi dito, spiritual journey will keep us on the path and bring repeated time and personal renewal. Lagi tayong magkakaroon ng panibagong sigla at lakas sa paglilingkod. Number 3, na paraan sa habang tayo naglalakbay kung anong mga dapat nating gawin, hindi lamang maging malapit tayo sa Panginoon, hindi lamang yung magkaroon tayo ng spiritual disciplines, kundi ang sabi dito, a biblical perspective on the circumstances of life. Mayroon tayong na biblical na tanawin o pananaw, perspective sa mga pangyayari sa buhay natin. Ang mga tao, kapag hindi natutong tingnan kung anong kaganapan sa buhay niya at mali yung kanyang pagtingin sa buhay, doon sila napapahamak. Ang akala nga nila, kapag nagkaroon ng mabigat na problema, tapos na ang lahat. Kapag nagkaroon ng ibang pangyayari sa buhay nila, akala nila, gumuho na ang mundo sa kanila. Tapos na, wala ng pag-asa. Ang kailangan, alamin natin ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa nangyayari sa buhay mo. No? Mga kapatid, dapat nating makita ito. Yung biblical perspective on the circumstances in our lives. Dahil kung walang mga pangyayari sa buhay natin, hindi tayo matututong kumapit sa Diyos. Hindi tayo matututong magtiwala sa Panginoon. Kaya tayo binibigyan ng trials. Kaya tayo binibigyan ng adversities. Kaya tayo nagkakaroon ng hardship sa buhay. Mayroong plano at layunin ang Diyos kung bakit pinahihintulutan ito sa buhay mo. Ulitin ko. Kung kaya't mayroong nangyayari sa buhay mong kakaiba, may plano, may layunin ng Diyos sa lahat ng ito. Ano po ito? Dependence, sabi dito, dependence on Him alone. Sa Kanya ka lang magdepende. Sa Kanya ka lang magtiwala. Kasi minsan, akala nga natin, tayo na yung pinakamagaling, tayo na yung pinakamalakas at kaya nating gawin ang lahat ng bagay. Nakaya natin ang lahat. Inaalaw ng Diyos yung trials, inaalaw ng Diyos yung mga circumstances na hindi mo inaasahan dahil gusto ng Diyos sa Kanya ka magtiwala. Amen? Sa Kanya ka magtiwala. May purpose ang suffering. Sa Panginoong Hesus, ano ang purpose? Bakit siya naghirap? Bakit siya pinahirapan? Anong plano ng Diyos? Bakit siya pinahintulutang mamatay sa krus? Dahil sa iyo, dahil sa akin. May purpose ang Panginoon Hesus, kaya pinahintulutan siya ipako sa krus. Hindi siya nagreklamo, hindi siya umimik. Hindi siya gumanti. Samantalang sa katotohanan, sa isang sugo lang niya sa mga anghel, kaya siyang iligtas. Pero pinahintulutan ang lahat ng ito dahil upang matupad ang plano ng Diyos sa buhay niya. Para siya ang maging tagapagligtas ng tao. Para siya maging tagapagligtas ng tao. Hindi niya tiningnan yung hirap. Bagamat ang sabi niya, nanalangin siya doon sa halamanan ng Getsemani, kung maaari lang, alisin po ninyo sa akin ang sarong ito. Pero ang sabi niya, not my will, but your will be done. Hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban po ninyo. Suffering, anumang pinagdadaanan natin at anumang pagdadaanan natin ng mga circumstances sa buhay, ito'y para sa ating
para sa plano ng Diyos para sa ating ikalalago. Kasi kung hindi natin mararanasan ang pain, failure, tragedy, o anumang pangyayari sa buhay na hindi natin inaasahan, hindi tayo titingin sa Diyos. Hindi tayo hihingi sa Kanya, hindi tayo kakatok sa Kanya. Mga kapatid sa Panginoon, anuman ang nararamdaman, naranasan natin, hayaan nating mag-increase ang ating pananampalataya sa Diyos, anuman ang kaganapan na mayroon ka. Anuman pinagdadaanan mo ngayon, may plano ang Diyos, may layunin ng Diyos para maging malapit ka sa Kanya. Sapagkat ang sabi dito, para mag-grow yung iyong faith. Dahil dito, magtitiwala ka sa Panginoon. Yung pong nakakaranas ng mga matinding pagsubok, kapag na-overcome po ninyo yan, matinding blessing naman ang kapalit. Yun po yun. Alam nyo ba, si Abraham, nung pagkatapos siya tapos yung kanyang pagsubok, yung trial sa kanya ng Diyos, ginawa siyang ama ng lahat ng bansa. Isipin po nyo yan. Pagkatapos ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang suffering, naging tagapagligtas siya ng tao. Ibig sabihin, pagkatapos ng suffering o ng hardship na nararanasan mo, mayroon po yung reward para sa iyo. Kung ma-overcome mo. Kung mapagwawagian mo. No? Kung ma-overcome mo yung mga trials, yung mga circumstances na nangyayari sa buhay mo. Okay, kaya kapag ka ikaw ay dumadaan ng anumang pagsubok, anumang nararanasan mo, tingnan mo ang plano ng Diyos. Tingnan mo ang plano ng Diyos. Dahil ang plano ng Diyos ay maayos. Ang sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Anong sabi niya? For I know the plan I have for you, plan to prosper you, not to harm you. Okay. Ayun. Okay, number 4. Na dapat nating gawin sa ating paglalakbay, sa ating pagsunod, sa ating journey, sa ating spiritual life. A teachable, responsive, humble, and obedient spirit. Paano daw? A teachable, responsive, humble, and obedient spirit. Yan po ang ating kailangan habang tayo ay nandito sa mundong ito na naglalakbay. Hindi natin kayang tapusin ang mag-isa nang walang nagtuturo sa atin. Hindi natin kayang maglakbay nang wala tayong guidelines, wala tayong guide. At hindi tayo magiging responsable sa lahat ng ito. Hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi tayo marunong sumunod, mabibigo po tayong lahat. Hindi tayo makakarating sa ating patutunguhan. Kailangan natin, hindi sa pag-decline o hindi sa pagbaba, kundi huwag nating isipin na napakarami na nating alam. Na hindi na natin kailangan ng sinuman. Kailangan po natin ng tagapagturo. Kailangan po ng gagabay sa atin. At kapag tayo'y tinuruan, kapag tayo'y tinuruan, tayo maging responsive. Tayo ay maging matugunin. Tumugon tayo doon. Dahil ito'y makakatulong sa atin. Matuto tayong magpakumbaba. Huwag nating isipin na kaya nating mag-isa. Kundi magpakumbaba tayo, aminin natin, kailangan natin ang iba sa ating mga buhay. Maging masunuring espiritu. Sapagkat lahat ng bagay, kapag tayo ay hindi naging masunurin sa lahat ng bagay, ang sabi dito, ay mapapasapanganib ang ating mga paglalakbay. Alam naman natin yung ating napag-aralan na nakaraan, sa takbuhan, kapag hindi ka sumunod sa rules and regulation at nandaya ka, hindi ka magwawagi. Kahit anumang atleta o sinumang atleta o anumang games na tayo'y nandaya at nandaya, kinukuha. Pag naramdamang nandaya, kukuhanin sa iyo yung crown, kukuhanin sa iyo yung trophy.
Bakit? Nandaya ka. Kahit sa anumang paraan. Kaya, ang dapat nating gawin habang tayo naglalakbay, matuto tayong magpaturo. We need a teachable heart. Teachable spirit. Mahalaga po ito. Huwag nating isipin, ay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Ang totoo, may matututunan ka pa rin. May matutunan ka rin. At habang naglalakbay ka, kailangan natin ito. Ang Panginoong Hesus, alam naman natin ang siyang magandang halimbawa, naging masunurin siya hanggang kamatayan. Hindi siya umayaw sa anumang trials. Hindi siya umayaw sa anumang nangyayari sa buhay niya. Bagamat alam niya, kilala niya sa kanyang sarili kung sino siya. Kaya, habang tayo naglalakbay, be teachable, be responsive, be humble, and obedient spirit. Ito yung makuha natin bilang naglalakbay. Maminti natin, mapanatili natin ito. At dito tayo ay makasusumpong ng paglago. Amen? Amen. Okay, number 5. A clear sense of personal purpose and calling. A clear sense of personal purpose and calling. Malinaw na pakiramdam ng personal sa iyong layunin at pagkatawag. A clear sense of personal purpose and calling. Life without purpose, nothing. Ang buhay na walang layunin ay walang kabuluhan, walang halaga. Anong dahilan bakit nabubuhay ka? Bakit pinahihintulutan ka pa na mabuhay ngayon? Anong purpose ng Diyos? Bakit may buhay ka pa ngayon? Dapat nalalaman mo ito. At pinakamalinaw na dapat nating ma-exercise o masanay natin ang ating sarili kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Mayroong dalawang bagay lamang na purpose na gustong makita ng Diyos sa atin. Loving God, loving people. Yan po ang purpose. Mas malinaw nating dapat naunawaan, kaya may buhay ka ngayon para mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Para mas madali nating maintindihan yung calling natin, yung purpose ng Diyos sa atin. Ang purpose ng Diyos sa atin, mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa, at pag nakita natin ito, yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, mapufulfill ito. Mangyayari ito. Dahil, kapag hindi natin nagawa itong purpose na ito, ang sabi nga dito, ito ay futile. Walang halaga. Walang kwenta ang buhay ng isang tao na hindi marunong magmahal sa Diyos. Kapag ang tao ay hindi marunong magmahal sa Diyos, imposible na magmahal siya sa tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung yung tao na hindi mo nakikita, hindi mo kayang mahalin, gaano pa kaya ang Diyos? Paano siya mamahalin? Hindi mo siya nakikita. Kaya dapat ang pinaka-main purpose ng ating buhay, loving God, loving people. Kapag nagawa natin ito, nasunod natin ang lahat. Magtutuloy-tuloy yung ating paglalakbay sa mundong ito. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, bilang mga manlalakbay, mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa na makatutulong sa atin sa paglalakbay. Number 6, healthy relationship with resourceful people. Healthy relationship with resourceful people. Isang malusog na kaugnayan sa mga resourceful na tao. Hindi ko alam yung Tagalog resourceful eh. Resourceful na tao. Magkaroon po kayo ng mentor. Yan, ang ibig sabihin. Kailangan natin ng corporate group. Ibig sabihin, mayroon tayong sama-samang grupo para mayroong responsable sa bawat isa. Kailangan mayroong mga resource people na pinagkukunan natin ng sigla at lakas habang tayo naglalakbay. Hindi tayo pwedeng nag-iisa. Hindi pwede tayo nag-iisa na naglalakbay. Kailangan natin kapag dumating ang taglamig, mayroon tayong mga kasama na nagpapainit sa atin.
Hindi tayo nag-iisang naglalakbay dahil kapag tayo ay nagkasakit, walang mag-aalaga sa atin. Ganun mga kapatid, kailangan natin ng mga tao na pagkukuhanan natin ng sigla at lakas sa spiritual na buhay. Kaya nga, kailangan na natin ng spiritual friendship. Kailangan natin na mayroon tayong pagiging magkaibigan sa lugar na ito sapagkat ito'y makakatulong sa atin. Kailangan natin ng spiritual guidance. Hindi natin kayang mag-isa. Sabi ko nga sa inyo, kung walang nag-guide sa akin, kung wala akong pastor na nag-alaga sa akin, na nagturo sa akin, na nag-akay sa akin sa matuwid na pamumuhay, maaaring ako hindi nabago ang buhay. Nanatili pa rin ako doon sa aking bisyo. Pero salamat, ito'y napakalaking tinanaw ko ng utang na loob sa tao na inakay, nagturo sa akin, ginamit ng Diyos para ako'y maligtas. Habang ako'y nabubuhay, hindi ko po siya kinalimutan. Hanggang siya'y kuhanin ng Panginoon. Kagaano man kalayo, nung siya'y kuhanin ng Panginoon, pinuntahan namin siya, nakamotor kami mag-asawa. Nauna siya sa akin, pero bata pa siya nung makuha. Halos kunti lang ang edad namin. Siya po yung nag-guide sa akin. Siya yung nag-guide sa akin patungo doon sa kung saan ako ngayon naroroon. Nakita ko yung buhay niya hindi perpekto. Pero kung nakita ko, ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay perpekto. Alam niyo ba ibig kong sabihin? Huwag niyong tingnan ang aking kamalian. Ang tingnan ninyo yung Diyos na pinaglilingkuran ko, yun ay perpekto. Buhay po yun. Kaya kailangan natin ng healthy relationship with resourceful people. Pwede yung katabi mo. Pwede mo yung maging kapanalanginan. Pwede pong paghugutan niya ng lakas. Huwag mo lang tingnan ang kanyang kahinaan. No? Ulitin ko, pwede mong paghugutan niya ng lakas. Huwag mo lang tingnan ang kanyang kahinaan. Dahil siya'y tao. Ang tingnan mo'y kung ano ang magagawa ng Diyos para sa kanya. Kaya nga, spiritual guidance, spiritual mentoring. Kailangan mayroong nagmi-mentor sa atin. Kailangan mayroong nagbibigay sa atin ng payo, nagmi-mentor kung paano tayo palalakasin. Alam niyo ba, ako'y nagpapamentor pa rin noong mga nakaraang panahon. Natigil lang dahil sa iba't ibang mga kagawaan. At tapos lumipat ako na ibang mentor. Hindi po ako tumigil ng pagpapamentor. Nagpapaturo po ako. Dahil ayaw kong isipin na alam ko ng lahat. At napakarami ko pang hindi alam. Napakarami pa ng hindi ko alam ng mga way, ng paraan kung paano pa makapaglilingkod ng effective sa Diyos at sa aking kapwa. Kailangan ko ng resourceful people. No? Kailangan ko. Yung ating supervisor, nagiging mentor ko. Nagiging spiritual mentor ko. Tuwing kami may meeting, every meeting namin sa district, tuwing kami magpapangitab, as Tuesday, kami magpapangito ulit, mayroon uling mentoring, mayroon uling pagtuturo. Para yung journey namin ay halos magsabay-sabay ang journey sa spiritual na buhay. At pagka nagkaroon tayo ng spiritual na kaibigan, spiritual na nag-guide sa atin, spiritual na nagtuturo sa atin, magkakaroon tayo ng tamang spiritual direction. Magkakaroon ng tamang direksyon yung ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo maliligaw. Hindi tayo sasala doon sa mga bagay na makakasama sa atin. Kaya, ang hanapin natin sa maglilingkod sa atin, ang sabi dito ay yung mayroong servanthood spirit. Yung talagang naglilingkod. Yung hindi, kasi mayroong mga nagtuturo na authoritative. Yung mayroong tag dito, yung hindi servanthood, hindi servant leader. Okay. Kaya, kapag tayo, halimbawa tayo dito ngayon, kapag nagkaroon tayo ng ganito, we are responsible to each other. Tayo'y responsable sa bawat isa sa atin. Huwag nating tatandaan yung accountability na mayroon tayo. Kaya nga, bawat isa sa atin,
Matutong mag-encourage, maghimok, himukin, equip, turuan, palakasin, exhort, pagsabihan, no? Kaya kapag kayo'y napapagsabihan, matuwa kayo ha. Mga kabataan, kapag napapagsabihan ng inyong mga magulang. Hindi dahil kayo hindi mahal, mahal kayo, kaya nga kayo pinagsasabihan eh. Sabi ko nga sa aming mga anak, pag hindi na kami umimik, ibig sabihin, nawawala ang amin ng concern sa inyo. Kapag habang pinagsasabihan namin kayo, habang nasa puder namin kayo, nandyan yung aming pagsasabi, pag-exhort sa inyo, pagtuturo sa inyo, pagtutuwid sa inyo. Kaya nga, kapag itinutuwid tayo ng ating mentor, itinutuwid tayo ng ating leader, matuwa po tayo. Ibig sabihin, pag itinutuwid, mas makabubuti sa atin. Kasi pag hindi na tayo itinuwid at pinabayaan na tayo, mapapahamak po tayo. Mapapahamak po tayo pag hindi tayo itinuwid. Kaya nga, kapag ganito ang nangyari, healthy relationship with resourceful people, ang sabi dito, tayo ay sama-samang gugrow. Sama-sama tayong lalago sa ating paglalakbay patungo sa Panginoon. Sabi nga dito, this relationship help us to increase intimacy with Christ and with each other. No? Sa Diyos, sa Panginoong Hesus, at sa ating kapwa. Kailangan natin yung malusog na pagsasama-sama. Ulitin ko ha, lahat tayo na narito ay hindi perpekto. Kaya yung imperfection o yung hindi natin pagiging maayos, wag po ninyo nating tingnan ito. Ang tingnan natin ay kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi naman tayo talaga karapat-dapat, pero pinapagindapat tayo ng Diyos. At yun din ang ating gawin. Yung ating katabi, yung ating kaibigan, o sino man, hindi naman talaga yan karapat-dapat, pero pinapagindapat ng Panginoon. Ganon din natin sila tingnan. Okay, last. Ongoing ministry investment in the lives of others. Ongoing ministry, investment in the lives of others. Ongoing ministry. Ibig sabihin, nagpapatuloy na paglilingkod. Nagpapatuloy na paglilingkod. Ito'y, ang sabi dito, investment in the lives of others. Magkaroon po tayo ng investment, puhunan, para sa ating kapwa. Dahil pag hindi tayo nagbigay ng puhunan, ano yung puhunan natin? Dapat ang unang puhunan natin sa ating kapwa ay pagmamahal, pag-ibig. Ito po yung ating i-invest sa kanilang buhay. Yung pagpapadama natin ng pagmamahal sa isa't isa o sa kanino mang tao. Ito po ang bahagi ng ating paglalakbay. Dahil kung hindi natin gagawin na tayo nauudyukan ng pag-ibig at nanatili sa atin ang galit, nanatili sa ating puso ang puot, nanatili sa atin ang sama ng loob, anong mangyayari sa ating paglalakbay? Kapag ikaw ay may galit sa iyong kasamahan na naglalakbay, kapag ikaw ay may puot doon sa kasama mong naglalakbay, ano ang mangyayari sa buhay mo? Kaya pinakamainam na investment sa ating paglalakbay, matutong magmahal sa kapwa. No? Matuto tayo magmahal. Invest natin ang buhay natin, ang pag-ibig natin sa kanila. Ano? Sabi dito, investment in the lives of others. Bakit? Ito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Nag-invest siya ng kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Inialay niya ang kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Tandaan po natin yan. Nag-invest siya. Naggugol siya ng panahon at oras para sa atin. Nag-akay siya ng 12 hanggang sa kasalukuyan, nag-aakay siya. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin, investment patungo sa langit ang pinakang mainam. Sapagkat hindi ito mawawala, hindi ito masisira, hindi ito mabubulok. Napag-usapan po natin yan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon,
yung inyong pag-aakay ng inyong mahal sa buhay sa Panginoon, mahalaga po yan. Yung pagsasabi ninyo sa inyong kapwa na mahal ka ng Diyos, mahalaga po yun. Investment po yun. Yung pagsasabi sa kanila, mahal ka ng Panginoon, nais ng Panginoon na pagpalain ka. Mga kapatid sa Panginoon, ongoing ministry. Huwag tumigil sa paglilingkod. Dahil kapag tumigil ka, hindi ka makakatuloy. Siyempre, tumigil eh. Diba? Pag tumigil, hindi makakatapos. Tama? Pag tumigil, hindi makakatapos. Eh pag hindi nakatapos, kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang church, lagi ninyong tatandaan, lagi kong sinasabi ito sa inyo, ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Kaya sa ating journey, sa ating spiritual journey, tuloy lang. Anumang sirkumstansya, anumang pangyayari na nangyayari, tingnan mong positibo ito. Kung sa tingin mo ngayon, ang iyong kalalagayan parang negatibo, may plano ang Diyos kung bakit. Alam nyo, minsan, kapag nangyayari ito, minsan sinisisi natin ang ibang tao. Sinisisi natin bakit nangyari ito. Pero ang tingnan natin, sa pangyayari, ang tinuturuan palagi ay tayo. Ano ho? Tayo palagi ang tinuturuan kung paano natin haharapin ang pangyayari. Dahil kapag ang pangyayari hindi natin nabasa, hindi natin napag-aralan kung anong layunin, magiging negatibo talaga ang tingin natin sa buhay. Pero anumang negatibong bagay, tingnan natin ito sa plano ng Diyos, ito'y sa ikabubuti natin. Sapagkat ang sabi ng Diyos, all things work together for good to those who love God, according to His purpose. Yun po yun. In Romans chapter 8, verse 28. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sabihin mo sa iyong katabi, tuloy lang sa paglalakbay. Huwag kang titigil. Amen. No? Tuloy lang sa paglalakbay, huwag kang titigil. Dahil pag tumigil ka, hindi ka makararating sa dulo. Kaya number 1, pinakamainam na gawin, magkaroon ka ng intimacy with yan. Dahil dito lahat tayo kukuha ng lahat eh. Yung mga sumusunod, yung 7 ito, yung 6, susunod lang doon kapag maganda ang relasyon mo sa Diyos, maganda ang relasyon mo sa Panginoong Hesus, lahat ng yun ay daladala na yon. Kaya inuna po yung intimacy with God dahil yun po ay kumpleto. Walang sino mang nabigo sa sino mang sumampalataya at sumunod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Okay. Tayong lahat ay tumayo. Habang tayo ay nakatayo, praise God. Hallelujah. Praise. Mga kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay nagsimula na sa iyong spiritual journey, sa iyong paglalakbay, spiritual, huwag kang tumigil. Ang hangganan ay naghihintay sa atin, sa bawat isa sa magtatagumpay. Sa dulo ng ating takbuhin, sa dulo ng ating paglalakbay, naghihintay ang Panginoong Jesucristo at hawak niya ang gantimpala sa makararating doon. Sa finish line, nag-aabang ang Panginoong Jesucristo na may daladalang regalo sa iyo. Hallelujah. Huwag kang tumigil. Ano man ang pinagdadaanan mo.
at anuman ang pagdaanan mo. Sa panahon na nahihirapan ka, humanap ka ng mga tao na gagabay sa iyo, mananalangin sa iyo. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Hindi ko alam ang iyong sitwasyon sa kasalukuyan. Maaring ang aking sinasabi ay hindi mo pa lubos na naunawaan. Ipapaunawa ito sa iyo ng Diyos. You're the glory and the lifter of my head. Hallelujah. Your light, it fills my Lagi mong tatandaan, days. It leads me in your way. ang ating coach Forever sa ating pagtakbo ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. And I live to Hallelujah. worship you. Hallelujah. My Jesus, you're the only one for me. Oh, glory. Never take your place, my precious Savior. There can stand between my Lord and me. Pwede mong kaugnayin ang Espiritu Santo ngayong umaga. Kilala ka niya. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang sitwasyon ng buhay mo. Pwede mong kausapin ang Panginoon ngayong umaga. At sabihin sa Kanya na tulungan ka. Gabayan ka. Hallelujah. Hallelujah. Natutuwa ang Diyos sa iyong pagsali sa paglalakbay patungo sa Kanya. Natutuwa ang Diyos na ikaw ay kasamang tumatakbo. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Yes, God. Yes, Spirit of God. Yes, Spirit of the Lord. Be upon your people right now. Yes, Spirit of God. Speak to us. Mag-usap po kayo. Magsalita po kayo sa bawat puso ng bawat isa ngayong umaga. Yes. Bigyan mo siya ng lakas. Bigyan mo siya ng tapang. Habang siya'y naglalakbay. Oh. Oh, yes. Yes, Spirit of God. Huwag kang matakot. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagkapili sa iyo na makasali ka. Makasama ka sa paglalakbay na ito. Oh, yes, God. Oh, yes, Holy Spirit. Speak to our heart. Magsalita po kayo ngayong umaga sa aming mga puso. To strengthen us. To motivate us. Oh, yes. Oh, yes. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon, mapalad ka sapagkat napabilang ka sa paglalakbay. Nakatunayan, hindi ka taga rito sa lupang ito. Dahil ang mundong ito ay pasama ng pasama. Nais kanyang alisin sa mundong ito. Dahil kung mananatili ka sa mundong ito, pahihirapan ka. Mararanasan mo ang pasakit.
karamdaman. Sapagkat ang binibigay ng mundong ito ay kaguluhan. Samantalang, ang ibinibigay ng Diyos ay kapayapaan. Ang ibinibigay ng Diyos ay kaginhawahan. Umalis ka sa mundong ito. Lumipat ka sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. 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 Yes, Spirit of God. Yes, we want to experience your power. We want to experience your presence. Hallelujah, glory. Oh yes, hallelujah. Hallelujah. Itaas mo ang iyong kamay. Ang pagtataas ng kamay ay tanda ng pagsubok at pag-amin na hindi mo kaya. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng gabay. Hayaan mo maranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, yes, God. Hallelujah. Yes. 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 Oh, yes. Yes. Huwag mong ipagmatigas ang iyong puso. Huwag mong ipagmalaki kung anong mayroon mo. Mabibigo ka sa iyong sarili. Hindi mo kayang mag-isa. Hallelujah. 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 Lord, salamat. Napakabuti po ninyo at pinalalahanan mo kami na sa aming journey, kailangan po namin ng isang malapit na relasyon sa inyo. Salamat po. Salamat na sa aming paglalakbay, mga tuto kami ng mga tiyaga at mga pakalakas kami sa iyong kalakasan. Ama, salamat po sa iyong mga salita na aming napag-usapan. Hayaan mong matanim ito ng malalim sa aming mga puso, sa aming mga diwa, at maipamuhay po namin ito. Na hindi namin ito basta narinig, kundi maging tagatupad po kami. Ibinababa po namin ang aming mga sarili sa inyo. Na inaamin namin, hindi po namin kayang maglakbay na nag-iisa. Kailangan po namin kayo at kailangan namin ang aming kapwa. Kailangan po namin ang magtuturo sa amin. Kailangan po ng may mag-aakay sa amin patungo sa iyo. God, salamat po. Salamat ngayong umaga. Salamat sa bawat isa na naririto. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay at patuloy na samahan. Inihahabilin ko sila sa iyong mga kamay. Kayo po ang siyang mag-ingat at mangalaga at mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. God, salamat po ngayong umaga. Salamat sa bawat isa. Salamat sa iyong presensya. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat sa iyong pagkilos. Ito po ang aming panalangin at kahilingan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.